Tinangay ng nagpanggap na delivery rider ang isang tablet na ibinibenta online. Ang suspect humingi pa raw ng panggas para raw ibalik ang item. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kuha sa CCTV footage nito ang pag-pick up ng isang delivery rider sa isang tablet sa Santa Ana, Maynila. Ito na rin ang huling pagkakataon na makikita ang item dahil scammer pala ang lalaking kumuha nito. Ayon sa salaysay ng biktimang si Jack, January 22 na magkaroon ng buyer ang ibinibenta niyang tablet. Nag-video call pa sila ng buyer at 18,000 pesos ang napagkasunduan nilang presyo ng item. Gusto raw ng buyer siya mag-book ng delivery rider para makuha ang tablet. Nagpakita pa ang buyer ng driver's license ng kabook niyang delivery rider. Pero hindi kaliwaan ng bayad. Sabi ng buyer, ipapadala niya ang bayad kapag nakuha na ng rider ang tablet. Ang nangyari, nakaalis na ang inaakala nilang rider, dala ang tablet. Wala pa rin bayad na nakarating. Hindi na po masyado nag-chat sa akin si suspect. Pero nag-usap po kami ni rider, which is ang sinabi sa akin ni rider is i-text niya daw po ako through mobile number. Ang akala ko po na itinitext ko ngayon is si rider. Yun pala, si suspect na po, which is the scammer. Ang sabi naman po ni rider sa amin, ang akala niya is kami yung kausap niya, pero yun pala, si suspect. Ang pinanghawakan na lang ng biktima ang driver's license na nagpakilalang delivery rider na taga Makati. Nagpunta ang biktima sa barangay at doon nakausap ang isang kagawan na kakilala umano ang delivery rider. Natawagan ng kagawan ang number na binigay ng nagpakilalang delivery rider. Humingi pa ng panggas ang delivery rider para raw isauli ang item kaya binigyan pa nila ng 400 pesos gamit ang online payment. Pero wala pa ring rider na dumating, wala na ang tablet, wala na rin ang gas money. Naghinala ng kagawad kaya pinuntahan na kinabukasan ng delivery rider sa address niya mismo sa Makati. Nang makausap ang mismong rider na may-ari ng ID. Nung sila naman nag-investigate, nalaman na hindi naman siya lumalabas ng bahay, yung nasa picture ng license. Doon namin nalaman na parang scam. Sabi ko, nakita mo ba yung mukha? Yung binuksan ba yung helmet ang binigay sa inyo yung ID? Sabi, hindi. Bali, sabi ko baka parang na-scam yata kayo ah. Ginamit ng scammer yung picture nung kakilala ko. Kasi nung pinuntahan namin yung kakilala ko, hindi naman daw siya lumalabas ng bahay. Nagkausap ang biktima, totoong rider na may-ari ng ID. Na-block na rin daw si Jack ng buyer scammer kaya nireport niya na rin ito sa Manila Police District at Cybercrime Unit ng PNP sa Camp Crame. Mahalagang aral para sa kanya na dapat kaliwaan ang mga ganitong transaksyon. Alam kong marami ka na nabiktima at hindi lang ako. Pero ang tatandaan mo, kahit wala man kami magawa sa'yo, pero bahala ng Panginoon sa'yo kung anong gagawin sa'yo. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News.